Magandang araw mga kababayan at mahal naming mga senior citizens. Kamusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Alam ko na ang isa sa pinakamalaking alalahanin natin ay kung paano masiguro ang ating pinansyal na seguridad sa pagtanda. Kaya naman napakahalaga ng balita na aking ibabahagi sa inyo ngayon. Mga kababayan, batasene, ang 6,000 na buwan ng pensyon para sa mga senior citizens ay inaprubahan na ng ating gobyerno. Ito ay isang makasaysayang tagumpay para sa ating mga nakatatanda. Pero sandali, lang alam ba ninyo kung paano ito makukuha? Kung sino ang kwalipikado at kailan ito magsisimula? Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo ang lahat ng detalye tungkol sa bagong batas na ito. Alamin natin kung sino ang mga karapat-dapat na makatanggap ng 6,000 buwan ng pensyon. Ipapaliwanag ko rin ang proseso ng aplikasyon at ang mga dokumentong kailangan niyo ihanda. Hindi lang iyon, ibabahagi ko rin ang mga karagdagang benepisyo na maaari ninyong matanggap bilang isang senior citizen sa Pilipinas. Napaka-importante ng ganitong impormasyon para sa ating mga nakatatanda, pati na rin sa mga malapit ng maging senior. Ang pensyon na ito ay makakatulong para magkaroon kayo ng dignidad at seguridad sa inyong pagtanda. Hindi na kayo kailangang maging pabigat sa inyong mga anak o apo. Marami sa ating mga kababayan ang hindi pa alam ang tungkol sa bagong batas na ito o kaya naman ay nalilito sa mga proseso at rekisitos. Kaya naman pagkatapos ng video na ito, siguradong alam ninyo ang lahat ng kailangan niyong malaman para makuha ang benepisyong ito. Bago tayo magpatuloy, kung gusto ninyo pang matuto tungkol sa mga benepisyo at karapatan ng mga senior citizens, i-like ninyo ang video na ito. I-subscribe sa aming channel at i-share sa mga kaibigan at kapamilya nyo na maaaring makinabang sa impormasyong ito. Tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan, lalo na pagdating sa ating pinansyal na seguridad. Ngayon simulan na natin at alamin ang lahat tungkol sa 6,000 buwan ng pensyon para sa mga senior citizens. Maraming salamat sa pagpapatuloy ng panonood. Ako po si pangalan na tulad ng ipinangako ko. Tatalakayin natin ngayon ang bagong batas na nagkakaloob ng 6,000 buwan ng pensyon para sa ating mga senior citizens. Isang napakahalagang hakbang ito para sa ating lipunan, lalo na sa panahong ito kung saan patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Una sa lahat, nais, kung ipaliwanag kung paano umabot sa puntong ito. Ang ideya ng pagtaas ng pensyon para sa mga senior citizens ay matagal nang isinusulong ng iba't ibang grupo at mambabatas. Marami sa ating mga nakatatanda ang nabubuhay lamang sa maliit na halaga ng pensyon na madalas ay hindi sapat para sa kanilang pangaraw-araw na pangangailangan. Nakita natin kung paano nahihirapan ang ating mga lolo at lola sa pagtaas ng presyo ng mga gamot, pagkain at iba pang mga pangunahing pangangailangan. Isipin nyo sa kasalukuyang sitwasyon ang 100 hanggang 1,000 na buwan ng social pension ay talagang kulang na kulang. Ano ba ang mabibili mo sa halagang iyon? Sa panahon ngayon, baka isang linggong groceries lang o ilang araw na gamot. Hindi ito sapat para mabuhay ng may dignidad at seguridad. Kaya naman ang pagkakaroon ng 6,000 buwan ng pensyon ay talagang magpapaangat sa buhay ng ating mga senior citizens. Pero bago tayo masyadong ma-excite, importante na maintindihan natin kung sino ba talaga ang makakakuha ng pensyon na ito. Hindi lahat ng senior citizens ay automatikong makakakuha ng 6,000 na pensyon. And may mga particular na kwalifikasyon at kondisyon na kailangan matugunan. Una, kailangan ay Filipino. Citizen ka at may edad na 6 taon pataas. Ito ang unang batayan para masabing senior citizen ka sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Subalit hindi lang ito ang kwalifikasyon or ang pensyon na ito ay pangunahing nakatuon sa mga indigent, senior citizens. Ibig sabihin ang mga nakatatanda na walang sapat na kita or sustento mula sa kanilang pamilya o iba pang mapagkukunan. Ano ang ibig sabihin ng indigent sa konteksto ng batas na ito? Ang isang indigent senior citizen ay ang mga walang regular o sapat na kita walang pensyon mula sa RICE o iba pang mga ahensya at walang permanenteng suporta mula sa kanilang pamilya para sa kanilang pangangailangan. Maaaring kasama rin dito ang mga senior citizens na nakatira sa mga mahihirap na komunidad or ang mga nasa listahan ng yagay bilang mga pamilyang nangangailangan. Ngayon, marami sa inyo ang nagtatanong kung paano kung may maliit na pensyon kayo mula sa RASIS. Ito ang isa sa mga madalas na katanungan. Ayon sa bagong batas, kung ang iyong kasalukuyang pensyon ay mas mababa sa 6,000 ari kang mag-apply,
para sa nadagdag na pensyon para umabot sa 6,000 ang kabuang natatanggap mo. Halimbawa, kung ang iyong pensyon mula sa RIAS, maikang makatanggap ng karagdagang PH, 00 para maging 6,000 ang kabuuan. Subalit kung ang iyong pensyon ay higit sa 6,000 karapat-dapat para sa karagdagang pensyon na ito. Ito ay dahil ang layunin ng batas ay tulungan ng mga senior citizens na may mababang kita or walang kita para masiguro na walang nakatatanda ang mabubuhay sa ilalim ng poverty line. Napakarami ng mga senior citizens sa Pilipinas. Higit sa 1,000,000 Pilipino ang may edad 60 pataas. Hindi lahat sila ay makakakuha ng pensyon na ito dahil sa mga limitasyon ng budget at ang pangangailang unahin ng mga pinakanangailangan. Ngunit ayon sa mga inisyal na pagtatantya, aabot sa halos 4,000,000 senior citizens ang maaring makinabang mula sa programang ito. Ngayon tatalakayin natin kung kailan ito magsisimula. Ayon sa bagong batas, ang implementasyon ng 6,000 ng pensyon ay inaasahang magsisimula sa Hulyo 25. Bakit? Hindi kaagad? Dahil kailangan ng pamahalaan ng sapat na panahon para ayusin ang budget, lumikha ng mga mekanismo sa pamamahagi at siguraduhin na ang programa ay maayos na maipapatupad. Sa katunayan, ang programang ito ay nangangailangan ng malaking budget abot sa halos 88 bilyon taon-taon. Kung lahat ng 4,000,000 target na senior citizens ay makakakuha ng pensyon, kaya naman kailangan ng masinsinang pagpaplano para masiguro na sustainable ang programa at hindi magiging pabigat sa ekonomiya ng bansa. Marami rin sa inyo ang nagtatanong tungkol sa proseso ng aplikasyon. Paano ba mag-apply para sa pensyon na ito? Ang magandang balita ay gagawing mas simple ang proseso kumpara sa nakaraan. Ayon na sa mga inisyal na impormasyon, ang mga sumusunod na hakbang ang kailangan sundin. Una, pumunta sa inyong Local Office of Senior Citizens Affairs, OSCA. Sa inyong munisipalidad o lungsod, dalhin ang inyong senior citizen niya, birth certificate at iba pang identification documents. Kakailanganin din ng katibayan ng inyong residensya tulad ng utility bill or barangay certificate. Para sa mga indigent senior citizens, maaring kailanganin din ang certification mula sa social worker or mula sa YV. Sasailalim kayo sa assessment para matukoy kung kwalipikado. Kayo, ito ay karaniwang ginagawa ng social worker or ng tauhan ng OSCAR. Ang iyong assessment na ito ay titingin sa inyong pinansyal na kalagayan, kasama na ang inyong kasalukuyang pensyon. Kung meron iba pang mapagkukunan ng kita at ang suporta mula sa inyong pamilya. Kung matagpuan kayong kwalipikado, isasama kayo sa listahan ng mga benepisyaro. Bibigyan kayo ng card or iba pang identification na gagamitin nyo para makuha ang inyong pensyon. Ang pamamahagi ng pensyon ay gagawin buwan-buwan sa pamamagitan ng mga designated na lugar tulad ng bangko, post office o iba pang government offices. Para sa mga senior citizens na may limitadong mobility or nakatira sa malalayong lugar, ang pamahalaan ay nagbabalak na magkaroon ng mga mobile pension distribution centers. Ngayon, bukod sa 6,000 na buwan ng pensyon, ano pa ang mga benepisyo na maaaring matanggap ng mga senior citizens? Mahalagang tandaan na ang batas na ito ay dagdag lamang sa mga umiiral ng mga benepisyo para sa mga senior citizens sa ilalim ng Republic. ACT-CINA at si Appended Senior Citizens. ACT kabilang sa mga benepisyong ito ang 20% discount at ED. Exemption sa mga pagbili ng gamot, pagkain sa mga restaurant, bayad sa transportasyon, medical at dental services at iba pa. Meron ding 5% discount sa mga basic necessities at prime commodities. Meron ding libreng medical check-up at vaccination sa mga pampublikong hospital at clinics. At hindi lang yon, ang mga senior citizens ay may karapatan din sa libreng health insurance sa ilalim ng PhilHealth program. May mga special na lanes para sa mga senior citizens sa mga government offices, bangko at iba pang establisyo. May mga libreng programa rin para sa edukasyon, kasanayan at livelihood para sa mga senior citizens na gustong magtrabaho o magnegosyo pa rin. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga benepisyong ito, alam natin na ang pinakamahalagang issue ay para sa karamihan ng mga senior citizens ay ang regular at sapat na kita. Kaya naman napaka-importante ng bagong 6,000 na buwan ng pensyon na ito. Sa puntong ito, nais kong bigyang diin na ang pagkakaroon ng ganitong pensyon ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkilala sa kontribusyon ng ating mga nakatatanda sa lipunan. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa kanila ng dignidad sa kanilang pagtanda.
system, big coping by get the wake sa kanilang mga sakripisyo at paghihirap para sa ikaunlad ng ating bansa. Marami sa ating mga lolo at lola ang nagtrabaho ng maraming taon, nagbayad ng buwis at nagambag sa pag-unlad ng ating lipunan. Ngunit dahil sa iba't ibang kadahilan tulad ng mababang sahod, kawalan ng regular na trabaho o kakulangan ng kaalaman tungkol sa mga pension systems, marami sa kanila ang tumanda na walang sapat na retirement savings o pension. Kaya naman mahalagang maunawaan natin na ang pensyon na ito ay hindi simpleng tulong key o charity. Dito ay isang pagkilala sa kanilang karapatan bilang mga mamamayang nagambag sa ating lipunan. Ito ay isang paraan para masiguro na sila ay mabubuhay ng may dignidad at seguridad sa kanilang pagtanda. Ngayon, marami sa inyo ang maaaring nagtatanong, anong gagawin ko kung sa tingin ko ay kwalipikado ako pero hindi ako nakasama sa listahan ng mga benepisaryo? O kaya naman paano ako makakatulong sa aking lolo o lolay